Ang kaso ngayon ay tungkol sa isang dalagang junior high school na pagka-uwi galing sa paaralan ay nagtungo sa kanyang silid upang magpahinga. Pero biglang malupit na inatake ng hindi kilalang lalaki. Dahil sa kakulangan ng mga leads, naging partikular na mahirap ang kaso at nanatili itong hindi nalutas sa loob ng mahigit isang dekada. Ang insidente ay nangyari sa Hiroshima Prefecture na matatagpuan sa timog kanluran ng Japan sa Honshu Island. Ipinagmamalaki dito ang masaganang likas na yaman na may maunlad na industriya ng agrikultura at pangingista. Dito rin matatagpuan ang maliit na lungsod na pinangalan ng Hatsukaichi, isang mahalagang timber port sa Japan na may populasyong humigit kumulang 110,000 ka mga tao. At sa lungsod na to, nakatira ang 17 years old na estudyanteng si Satomi Kitaguchi. Nakatira siya sa isang tradisyonal na bahay ng Hapon. Naliban sa mismong gusali ng bahay, ay may dalawang magkabilang gusaling konektado sa loob. Ang pamilyang Kitaguchi ay binubuo ng 5 miyembro. Ang ama, ang ina, ang lola, si Satomi, at ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Napakasaya ng tatay ni Satomi nang maisilang siya 5 taon sa pagsasama nilang mag-asawa. Nang maglaon, muling biniyayaan ng mag-asawa ng isa pang supling na babae at maligayang namuhay ang pamilya. Gayunpaman, isang malagim na trahedya ang nangyari isang hapon ng October 2004. October 5, 2004. Sa partikular na umagang yon, gaya ng dati, sumakay si Satomi sa kanyang bisikleta papuntang paaralan at ang araw na yon ay araw ng pagsusulit. Kaya't hindi kailangan ng mga estudyanteng gumugol ng buong araw sa loob ng paaralan. Kung umaga pa lang ay matatapos na sila sa pagsusulit, ay maaari na silang umuwi at magpahinga. 3 oras na mas maagang natapos si Satomi sa pagsusulit kaysa sa karaniwan. Ang araw na yon ay araw ng trabaho, kaya't kakaunti lang ang mga tao sa paligid. Pagsapit ng 1 p.m., nakauwi na ng bahay si Satomi. Parehong nasa trabaho ang kanyang mga magulang. Tanging ang kanyang lola at ang nakababatang kapatid lang ang nasa bahay. Nanunood ang mga to ng TV sa sala ng main building ng tahanan nang batiin sila ni Satomi. Pagkatapos bumati sa kanila, umupo si Satomi sa mesa para kumain ng tanghalian. Nang matapos, medyo nakaramdam siya ng pagod, kaya tumiretso na rin siya sa kanyang silid. Wala sa main building ng bahay ang kanyang kwarto. Nasa kabilang bahagi ito ng kanilang tahanan. Bagamat konektado lang ang dalawang gusali, may konting distansya pa rin ang pagitan ng sala at ng kwarto ni Satomi. Nagpaplano siyang magpahinga muna bago ang kanyang part-time job na magsisimula alas 5 ng hapon. Nakahiga si Satomi sa kanyang kama at nakikinig ng musika bandang alas 3 ng hapon yon. Ang lola at kapatid ni Satomi ay abala naman sa panunood ng TV nang bigla na lang silang nakarinig ng hiyawang nagmumula sa katabing gusali ng bahay. Walang alinlangang ang busis na yon ay kay Satomi. Naalarma, parehong nagmamadaling sumugod ang lola at kapatid ni Satomi papunta sa kanyang silid para tingnan kung ano ang nangyayari. Pagdating, nakita nilang bahagyang nakaawang ang pinto at pagbukas, sinalubong sila ng nakakakilabot na eksena. Hindi na gumagalaw si Satomi na nakahandusay sa sahig na puno ng dugo. Ang mas nakakatakot, isang estranghero ang nakatayo sa tabi nito. Isang lalaking mga nasa 20s na may maikling buhok at may hawak na kutsilyo. Natakot naman ang maglola nang masaksihan ang nakakatakot na tanawin ito. Nabigla din ng estranghero sa biglang pagpasok nila at napako sa kanyang kinatatayuan. Sinamantala ang pagkakataon, natatarantang tumakbo palabas ang kapatid ni Satomi. Lumabas ng bahay at humingi ng tulong sa isang malapit na tindahan ng halaman. Umiiyak siyang sinabi sa may-ari ng naturang tindahan na sinaksak ang kanyang kapatid na si Satomi. Matapos tumakbo ng kapatid ni Satomi, nanginginig naman sa takot ang lola nito at nagmamadaling tumalikod para lumayo. Gayunpaman, natauhan din kaagad ang nasabing estranghero. Naabutan nito ang matanda at malupit na sinaksak ng 4 na beses sa likod. Bumagsak naman ang matanda sa sahig at mabilis ding tumakas ang naturang estranghero. Bagaman nagtamo ng ilang saksak ang matanda, sa kabutihang palad hindi naman malala ang naging mga tama nito. Bumangon ang matanda at umupo. Sinusubukan nitong gisingin ang apong si Satomi na hindi pa rin gumagalaw. Nang mapagtanto na hindi pa rin nagigising si Satomi, naalala ng matanda ang kanyang nakababatang apo at nag-aalalang baka may masama na ring nangyari dito. Sa kabila ng sakit na nararamdaman, gawa ng mga saksak sa katawan, gumapang ang matanda pabalik sa sala.
Saka kinuha ang telepono at tumawag ng tulong sa emergency services. Di nagtagal matapos ang pagtawag, nawalan na rin to ng malay. Nang matanggap ang tawag, agad na nagpadala ang pulisya ng mga opisyal sa pinangyarihan. Agad naman dumating ang mga sasakyan ng pulis at ambulansya sa bahay ni Satomi. Sa pagpasok sa loob ng tahanan, nakita ng pulis ang dugo ang matandang nakahandusay malapit sa telepono. Agad naman siyang isinugod sa ospital para sa agarang pangangalaga. Sa silid tulugan ni Satomi, nadatnan ng mga pulis ang wala ng buhay na katawan ng dalaga. Kalauna sa pagsusuri ng katawan na pag-alaman na nagtamo ng 10 saksak sa katawan si Satomi. Ang pinakamalubhang tama ay ang isang saksak malapit sa puso nito at walang palatandaan ng panggagahasa o tangkang panghahalay. Pagkatapos, sinuri ng mga pulis ang paligid ng tahanan ni Satomi. Ito ay para matukoy ang posibleng dinaanan ng salarin palayo. Kung sa kaliwang bahagi dumaan ang salarin, maaaring pumasok to sa ibang tahanan o kaya naman ay dumaan sa may ilog. Kung sa kanan naman to dumaan, diretso to sa highway, kung saan may napakaraming direksyong maaari nitong pagsuotan para makatakas. Iniisip ng mga pulis na maaaring makatulong sa paglutas ng kaso kung malalaman nila kung saan dumaan palayo ang salarin. Maaari din itong makatulong para malaman kung kilala ba ng salarin si Satomi. Nagsimula ang pagsisiyasat at pangangalap ng mga impormasyon. Door-to-door na tinatanong ng mga pulis ang mga residente. Pero sa kasamaang palad, nangyari ang insidente alas 3 ng hapon, kung saan halos walang tao ang mga lansangan. Kaya't walang nakasaksi sa salarin habang tumatakas palayo sa bahay ni Satomi, na siyang naging matinding hamon naman sa pulisya para sa paglutas ng kaso. Himala namang nakaligtas ang lola ni Satomi dahil sa agarang pagdala dito sa ICU sa ospital. Samantala, sa patuloy na investigasyon, nakakuha naman na ang pulisya ng mga fingerprints na pag-aari ng hindi pa nakikilalang tao. Ang mga fingerprints na to ay hindi tugma sa sino mang miyembro ng pamilya at malamang na pag-aari ng salarin. Sa sahig sa loob ng kwarto ni Satomi, may nakitang mga marka ng mga magkaparehong laki ng sapatos. Sa pagsusuri sa pattern, natukoy ng pulisya ang tatak at modelo ng kaukulang sapatos. May sukat na nasa pagitan ng 26 at 27 centimeters. Higit pa rito, sa pagsusuri sa katawan ni Satomi, may nakuhang natuklap na balat ng tao sa ilalim ng mga kuko ng dalaga at lumabas na ang sample na yon ay DNA ng isang lalaki. Ayon sa paon ng pagsusuri, ang DNA sample ay pag-aari ng salarin. Bagamat may hawak ng mahahalagang ebidensya ang pulisya, ang malutas ang kaso na base lang dito ay isa pa ring malaking hamon. Mabuti na lang at nakita ng nakababatang kapatid at lola ni Satomi ang mukha ng salarin, kaya't nakapagbigay sila ng malinaw na paglalarawan na nagpahintulot naman sa pulisyang makagawa ng isang pinagsama-samang sketch ng salarin. Ang lalaki ay humigit kumulang 165 cm o nasa 5'4" ang taas. Maganda ang pangangatawan, humigit kumulang nasa 20 years old, may maikling buhok, singkit na mga mata at may kapansin-pansing acne sa mukha. Sa hawak na composite sketch nagkaroon ng malaking kumpiyansa ang pulisya ng Hiroshima Prefecture. Naniniwala sila na ang pagkilala sa taong nasa sketch kasama ng mga ebidensyang nakulikta sa pinangyarihan, mga naiwang marka ng sapatos, mga fingerprints at DNA ay hahantong sa pagkahuli sa salarin. Ipinakita naman ng mga pulis ang sketch sa pamilya, kapitbahay, kaklase at mga taong dumadaan sa bahay ni Satomi, umaasang may makakakilala sa naturang salarin. Sa kasamaang palad, walang sinuman ang nakakilala sa taong nasa sketch, kaya't muling naantala ang investigasyon. Maagang binawian ng buhay ang dalagang si Satomi at naiwang durog ang puso ng kanyang buong pamilya at nalugmok sa labis na kalungkutan dahil sa nangyari sa kanya. Higit pa rito, nananatili pa ring malaya ang walang awang salarin para tong bula na bigla na lang naglaho. Nakaipon ng 3 million yen o mahigit 1.1 million pesos sa kasalukuyan ang mga magulang ni Satomi para sana pang matrikula ng dalaga sa kolehiyo sa hinaharap na ngayon ay nilayon na bilang gantimpala para sa impormasyon para mahuli ang salarin. Idinikit ang mga poster sa mga kalye, matataong lugar at mga istasyon ng pulisya sa buong bansa para sa pagpapalaganap ng kamalayan sa malagim na trahedyang sinapit ng isang dalagang nag-aaral pa sa high school. Kasabay nito, patuloy naman ang pagsisikap ng pulisya ng Hiroshima Prefecture na lutasin ang kaso.
Sa sumunod na dekada, mahigit 40,000 mga individual na ang naimbestigahan nila. Gayunpaman sa bawat pagdaan ng taon, nananatili pa ring malaya ang salarin. 11 years pagkatapos ng insidente, humingi ng tulong ang pulisya ng Hiroshima Prefecture sa mga eksperto mula sa ibang prefecture at isang US-based na grupo na tinatawag na Behavioral Analysis Unit o BUA. Isang espesyalistang kupunan sa loob ng Federal Bureau of Investigation o FBI. Nabihasa sa paggamit ng behavioral science para tumulong sa mga pagsisiyasat ng mga salarin at marami ng matagumpay na kasong nalutas ng BUA. Muling binisita ng pangkat ng investigador ang pinangyarihan ng insidente at nagsagawa ng panibagong pagtatanong sa mga nakapaligid na kapitbahay ni Satomi. Gamit ang criminal psychology, sinasabing hindi nilayo ng salarin na tapusin si Satomi nung araw na yon. Sa halip, may ilang hindi inaasahang pangyayari ang nag-udyok sa salarin na gumawa ng ganitong karumaltumal na aksyon. Gamit ang orihinal na sketch na iginuhit ng pulisya at mga modernong teknolohikal na pamamaraan, nagsynthesize sila ng updated na imahe ng hitsura ng salarin 11 years pagkatapos ng insidente. Kumpara sa orihinal na larawan, ang imaheng nabuo ng computer na to ay pinaniniwalaang mas malapit na kahawig sa tunay na mukha ng may kasalanan. Sinasabing ang hugis ng mga mata ng isang tao ay sa pangkalahatan ay hindi nagbabago kahit na magkakaedad. Pero sa kabila ng tulong ng mga eksperto ng BUA, wala pa ring pag-unlad ang kaso. Nang naniniwala na ang lahat na ang dekadang lumang misteryong ito ay mananatiling hindi malulutas magpakailanman, nangyari naman ang isang pambihirang tagumpay. Noong April 2018, nakatanggap ng tawag ang Yamaguchi Prefecture Police mula sa isang empleyado ng isang construction company sa lungsod ng Ubishi, Yamaguchi. Inireport ng tumatawag na dahil sa galit ng kanyang amo, malakas siya nitong sinipa sa likod, kaya't gusto niyang humiling ng interbensyon ng pulisya. Para naman sa pagtugon sa tawag, dumating ang mga pulis sa construction company. Kinilala ang amo ng nagrereklamo na si Manabu Kashima, 35 years old at isang senior employee sa nasabing construction company. 10 taon na siyang nagtatrabaho dito at sa araw na yon, dahil sa ilang hindi pagkakasundo kaugnay sa trabaho, labis na nagalit si Kashima, kaya't sinimulan nitong pagsisipain ang nasabing tauhan. Nakaramdam ng hindi patas na pagtrato, kaya't humingi ito ng tulong sa pulisya. Nang makarating ang mga pulis sa naturang kumpanya, huminahon na ang dalawang lalaki. Gayunpaman, dahil sa naiulat na ang pag-atake, kinakailangan ng idokumento ng mga pulis ang insidente, kabilang ang pagkuha ng mga fingerprints sa dalawa, lalo na tungkol sa agresibong pag-uugali ni Kashima. Nang handa nang kunin ng pulis ang fingerprints ni Kashima, kitang-kita ang pagkabalisa nito. Bagaman isa lang tong pagtatalo sa lugar ng trabaho na walang malubhang kinahinatnan at maaari nang umalis si Kashima, pagkatapos may isulat ang kanilang pahayag kasama ang kanyang tauhan sa pagpapatawaran, napansin ng pulis na kumuha ng pahayag ni Kashima ang hindi mapakali nitong kilos. Dahil sa pakiramdam na parang may hindi tama, nagpasya ang naturang pulis na isumite ang impormasyon ng mga fingerprints ni Kashima sa Yamaguchi Prefecture Police Headquarters. Pagkaraan ng ilang araw, inilagay ng punong tanggapan ang impormasyon ng mga fingerprints ni Kashima sa database para sa paghahambing. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naglabas ng malakas na alerting system. Perpektong tumugma ang mga fingerprints ni Kashima sa mga natagpuan sa pinangyarihan ng insidente sa kaso ni Satomi 14 years na ang nakakaraan. Nakatira si Kashima sa Ubishi, Yamaguchi, nakatabi lang ng Hiroshima Prefecture. Ang distansya mula Ubishi hanggang Hatsukaishi ay humigit kumulang 100 kilometers. Ginagawang ganap na kapanipaniwalang siya ang salarin. Si Manabu Kashima sa edad na 35 years old ay 21 years old noong panahon ng insidente, na naaayon naman sa mga paglalarawan na ibinigay ng kapatid at lola ni Satomi na ang salarin ay nasa 20s. Dahil dito, agad siyang inaresto ng Yamaguchi Prefecture Police at ibinigay sa pulisya ng Hiroshima Prefecture. Nagulat naman ang amo ni Kashima nang marinig ang balita. Pinuri niya ang etika sa trabaho ni Kashima. Binibigyang diin na hindi ito lumiliban sa trabaho at may magandang saloobin. Hindi maisip ng amo ni Kashima na ang isang empleyado na nagtatrabaho sa kumpanya ng 10 taon ay maaaring makagawa ng karumal-dumal na aksyon. Ito ay isang klasikong kaso
ng hindi tunay na pagkilala sa isang tao sa kabila ng mahabang samahan. Noong March 2020, sinimulan ng korte ang paglilitis para sa kaso ni Satomi. Sa una, itinanggi ni Kashima ang mga akusasyon nang aristuhin siya ng mga pulis. Gayunpaman, nang iharap ang hindi maikakailang mga ebidensya sa korte sa wakas, ay inamin ni Kashima ang karumalduman na insidenteng ginawa niya mahigit 1 dekada na ang nakalipas. Nakipagtalo naman ang kanyang depensa para sa isang maluwag na sentensya. Sinabi ni Kashima na hindi niya kilala si Satomi at ang nangyari ay resulta ng naipong stress na may kaugnayan sa trabaho. Sinabi niya na nakasakay siya sa kanyang motorsiklo mula Ubishi hanggang Hatsukaishi at napansin si Satoming pauwi mula sa paaralan. Palibhasa'y nabihag ng kabataang ganda nito, sinundan niya ang dalaga hanggang sa bahay nila. Saglit na pinagmasdan mula sa labas, saka bigla na lang pumasok sa kwarto ni Satomi para sana ito pagsamantalahan. Kaya lang lumaban ang dalaga kaya't nagalit siya. Kinuha sa bulsa ang dalang balisong at maraming beses na sinaksak ang dalaga. Nagtalo ang depensa na ang krimen ay bunga ng matagal na presyur sa trabaho ni Kashima. Binibigyang diing hindi nito binalak na tapusin si Satomi. Yun ay isang kalunos-lunos na kinalabasan ng isang panandaliang pagkabigla at pagkawala sa sarili at umaasa sila para sa isang maluwag na hatol mula sa korte. March 18, 2020, inilabas ng korte ng Hiroshima ang hatol. Hindi tinanggap ni Judge Masanori Sugimoto ang sinabi ng depensa ni Kashima at sinabing mahabang panahon na natakasan ng salarin ang hustisya na nagdulot naman ng matinding sakit sa pamilya ni Satomi at masamang epekto sa lipunan. Kaya't si Manabu Kashima ay napatunayang nagkasala sa pagtapos kay Satomi Kitaguchi at sinintensyahan ng habang buhay na pagkakakulong. Sa wakas, nalutas na ang mahigit dekadang kaso ng dalagang si Satomi at nakamit na nito at ng kanyang pamilya ang hustisyang nararapat sa kanila.